Alam niyo si ano, si Attorney Libayan, pinapanood ko ito, yung dati-dati, actually ngayon pasulyap-sulyap pa din ako dun sa channel niya, pero pinapanood ko siya lalo na yung kapagka yung mga issue-issue nung mga ano. Ngayon, ang nakikita ho natin mga boss chief Amoser, mukhang nagkakasagutan etong si Palciso at si Attorney Libayan, mga boss chief Amoser. At si Libayan ho, mga kababayan, kung matatandaan niyo po, kung hindi ako nagkakamali, eh may kaugnayan po doon kay Mayor Magalong na ano ba yun, 110 million yata yung tennis court. Anyway, no, sabi ni Marilu, I don't care o no comment ako if galing ka sa simbahan. Baka magalit si Papa. O sige, yeah, bahala kayo. Awayin nyo ako. Late ka. Di ba? Ngayon, sabi kasi dito ni Attorney Libayan, meron daw siyang confirmed information na nasa payroll na siya, no, ni Risa Ontiveros. Ang tinutukoy ho, mga kababayan, wala pong iba kundi si Jesus Palsis pala. Sabi ko, parang ang tagal ng kakamping niyan eh, di ba? Kasi ho, mga bossing, isa ho ako doon sa mga nakikipagbardagulan, doon sa mga kakamping nung panahon nung election po. At nakikita ko yung mga post ni Jesus Palsis at isa po ako sa bumabardagol din. Sabi ko, parang ang tagal ng kakamping yan at parang imposible yata na magkaroon pa ng abutan o bayaran. Kasi ang nakikita ko doon sa mga kakamping, solid sila eh. 'Di ba? Solid sila eh. Tayo, lalo tayo nung unit team ho, hirap na hirap sila eh. Hirap na hirap po sila na matalo yung unit team. Kaya nga po ang ending ng eleksyon, Sara Duterte, Vice Presidente, at Bongbong Marcos sa pagka-presidente naman po. Ganun kahirap sila. Pero nakikita ko yung pagkasolido nila, yung tipo bang mismo, ako lang ho, palagay ko, no? Mismong yung mga kakamping na po yung gumagastos eh. Para lang po, para lang po, kumbaga, manalo. Yung mga gusto nilang mga kandidato para sa pagka-presidente, vice-presidente at mga senador. Alam nyo mga kababayan, no, hindi ko naman pinagtatanggol si Jesus Palsis kasi po talaga pong talagang eleksyon, ang daming nagsasabi sa akin, Mark Ramos, aalis ka ng Pilipinas kung kailan, malapit na, no, na mananalo na tayo. Yung mga ganun, no, talagang sinubaybayan ko po. Ultimo ho, mga kababayan, doon po sa pagpunta ng mga rally. No? So, ibig sabihin ko po dito, kung bakit ko bubulalas o naikukwento sa inyo, mga boss chief Amoser, wala akong kinakaligtaang senaryo nung panahon ng eleksyon. So sabi ko parang imposible ata na merong o nasa payroll pa o may payroll sila kasi talagang yung mga kaibigan ko, mga bossing na mga kakamping, kita ko eh yung hirap nila. Tapos ako nang aasar naman. No? So ngayon, ang sagot dyan ni Jesus Palsis, oh my, hindi ako informed. Nasa payroll pala ako ni Senador Risa Ontiveros. Sabi dito, Dear Senate President Tito Soto and Senate Secretariat, no, I authorize you to release any payroll detail of Senator Risa Ontiveros insofar as it pertain to my name, if any. No? Grabe, Attorney Libayan, alam ko, father-in-law mo si Mayor Magalong, which is nasabi nga ho natin, at galit ka sa akin dahil lagi ko siyang tinitira pero wag kang magkakalat ng fake news daw po. No? Or mga akusasyon kung wala kang ebidensya. Kaso sabi ni Libayan, meron daw siyang confirmed na information, no? Sabi ni Libayan. Kaya lang, ako ho mga bossing, bilang ho doon sa nakikita ko, no? Kung ano yung mga vlog ni Attorney Libayan ngayon. Alam naman ho natin na nasa panig siya ng dating Pangulo. Na nasa panig siya ng mga DDS ho, mga kababayan. Di po ba? Pero, kasi ang style ho ng mga DDS, mga boss chief Amoser, yung tipo bang, laging ganon, yung malamaharlika na meron akong ganito, meron akong puting ahas, meron akong puting, kung sino man yung kulay puti, si Panot, meron puting noo, makinis yung noo. Di ba, mga kababayan? Parang ganon. So sabi ko, hindi kaya estilo ni Attorney Libayan etong sasabihin na meron akong confirmed
no, impormasyon na itong si Jesus Palsis kasama na doon sa sinusweldohan, payola, payroll ni Risa Ontiveros, no? Pero para sa akin, no, hangga't walang naipapakita, mga boss chief amo, sir, sabi ko nga sa inyo, dito lagi tayo na ebidensya based, no? Ay mananatili pong chismax para sa atin 'yon. Sabi, grabe Attorney Libayan, alam ko father-in-law mo si Mayor Magalong at galit ka sa akin dahil lagi ko siyang tinitira, pero wag kang magkakalat ng fake news o mga akusasyon kung wala kang ebidensya. Grabe na demolition job sa akin ng mga ka-DDS. Yes, DDS si Libayan. Ako naman, no, mga kababayan, pinapanood ko po si Attorney Libayan at yung mga komento niya, which is ako ho, gumagalang ako doon sa kanilang mga komento, yung mga DDS, ano po, ginagalang po natin. Yun yung paniniwala nila eh. Although meron ako mga kaibigan na ang tingin sa akin, mali yung ipinagtatanggol ko, mali yung ibinablog ko, para sa kanila yon, no? Pero ako, hindi ko sila nakikita na mali yung ginagawa nila. Kaso yun, yung iba bulag talaga ho, mga bossing. Paniniwala nila yan. Hindi na natin mababago. Mabago man natin, parang ang hirap-hirap po. Lalo na doon sa mga bulag na followers po. Sabi ni Eddie Francisco Rapsing, reply Mark, long time, no see. Ngayon ka lang pumunta, pagbibintangan mo pa ako replay. Shoutout sa iyo, Boss Eddie. Bayad daw ako bayad ni Bibi. Hindi. Bumaba na to kay kay Bongbong Marcos eh. Di ba? Eto ho ang kakamping, mga bossing, ha? Ito po ang kakamping sa nakikita ko. Base po sa aking mga pag-analisa. Ikaw pala yan, FF. Base po sa nakikita ko sa kanila. Pagka tama ginagawa mo, o kapag okay sa kanila yung ginagawa mo, susuportahan ka niyan. Pero kapag hindi, babatikos yan at babatikos. No? Ngayon, napansin ng mga kakamping, sila dati bumibira kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sinasabi nila test si Pangulong Bongbong Marcos, which is ginawa niya. Natupad, 'di ba? Yung hinihiling nila na pag-examine ni Pangulong Bongbong Marcos kung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Mga bossing, 'di ba? Ngayon napatunayan nila, okay naman pala. At dumaan yung mga panahon ho, mga kababayan, na talagang napansin nila, okay palang mamuno si Bongbong Marcos. Kaya sumuporta po sila. Yan po ang nakikita ko sa kanila. Di po ba? Kasi ako, para po sa akin, ang totoo at tama, walang tama. Sige, wag na, baka magalit sila. Ang totoong opposition po, ang gusto po niyan, mga kababayan, umangat ang ating bayan. No? Pero ibang way lang po yung kanilang mga paraan para mapaunlad yung bayan. Kaya nagka-clash, kaya yung iba na sinasabi nila, hindi tama yan, ayaw namin yan, ganito, mali, ganyan, etc. No, pero kapag nagtugma doon sa gusto nila, okay naman pala, tama, susuporta sila. Yun po yung nakikita ko doon sa mga kakamping. Grabe na demolition job sa akin ng mga ka-DDS. Yes, DDS yan si Libayan, pero hindi din niya aaminin like Nina Guanzon. Hindi. Para ho sa akin, DDS po talaga ang pagkakabasa ko. Pwedeng mali, sabihin ni Attorney Libayan. Pero yun po yung nakikita ko po talaga, mga kababayan. Bayad daw ako ni BBM, bayad daw ako ni Romualdez, bayad daw ako ni Risa Ontiveros. Paano babayaran yan? Kung binibira din ni Palsis, si Pangulong Bongbong Marcos, binibira si Romualdez. Hindi po ba? Tsaka, ewan ko, ako, ang tagal ko nagbablog, pero hindi kayo makakarinig sa akin, no? Nang sinasabi kong, ay mga DDS na yan, o kung may papangalanan ako, bayad yung mga yan yung si ganito, bayad yan Etong si ganito, bayad yan Etong si ganito, bayad yan. Lagi po tayong may pinapakita dito, no? Na ebidensya, lagi po tayong may pinapakitang material kapag meron tayong sinasabi, at lagi po tayong patanong, mga bossing. Yun lang yung sa atin. Nandiyan ba siya, Dictus Rex? Shoutout sa'yo. Boss Mark, ask lang po if may balita kayo kay Kong Miao at Boy Lighter. Parang
tahimik na kasi, si ano, si Miao Barsaga, ewan natin, ano,